Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Camille. Dati akong estudyante ng isang kilalang universidad sa Maynila sa kursong Information Technology. Hindi ko inakala na ang aking pangarap na maging IT specialist ay magdadala sa akin sa isang gabing puno ng kababalaghan na hindi ko makakalimutan. Nagsimula ang lahat noong huling semester. Habang ako ay abala sa thesis sa library ng universidad sa Intramuros. Sa dami ng ginagawa, napansin ko ang isang lumang cabinet sa pinakamatandang silid ng library. Malapit sa mga archives na bihira ng ginagalaw ng mga estudyante. Ang cabinet ay gawa sa matandang kahoy. Puno na iyon ng alikabok at tila ba daan sa nakaraan. Hindi ko maintindihan kung bakit, Boss Pau, pero parang tinatawag ako ng cabinet. Sa una, akala ko ay simpleng kuryosidad lang iyon. Pero habang lumalapit ako, ramdam ko ang malamig na hangin na tila dumadaan sa aking katawan, na parang may humahaplos sa akin mula sa loob ng kahon. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga lumang file folders na hindi na naayos sa maraming taon. May pula, dilaw, at puting folder na may tinta na halos kumupas na. Isa sa mga folder ang tumatak sa akin. Isang puting folder na may label na Project Zero. Hindi ko alam kung bakit, Boss Pau, pero parang nagbabago ang paligid habang hawak ko ito. Ang mga ilaw sa library ay tila humina. Ang mga libro sa paligid ko ay nagmistulang mga anino. At ang sahig na dati ay matibay, biglang parang may malambot na substance na sumisip-sip sa aking mga paa. Habang binubuklat ko ang file, napansin ko na ang mga pangalan ng estudyante ay hindi pamilyar. Pero ang ilan ay may mga larawan ng mga estudyanteng kilala ko. Ang mga litrato ay nakakaalarma. Ang mga mata nila ay blanko, wala iyong buhay. At ang ngiti nila ay pilit na nakangiti, pero para bang may itinatagong lihim. Bawat pahina ay may tala ng oras at petsa. At sa tabi nito ay may mga simbolo na hindi ko maunawaan. Hindi ko alam kung paano, pero habang pinagmamasdan ko ang file, narinig ko ang mga yapak sa paligid. Ang library na dati ay tahimik, biglang napuno ng mga kaluskos at bulong. Ang mga libro sa istante ay parang gumagalaw, at bawat isa ay bumabagsak ng walang dahilan. Naramdaman ko ang presensya ng ibang nilalang, isang malamig at mabigat na presensya na parang nakatingin sa akin mula sa kadiliman. Tinanggal ko ang tingin ko sa file at tinignan ang paligid. Wala namang ibang tao, Boss Pau, pero naramdaman ko na may sumusunod sa bawat galaw ko. Ang hangin ay mabigat, parang may dumarating na bagyo. Ngunit hindi ko marinig ang ulan sa labas. Napansin ko rin na ang mga CCTV camera ay tila nag-flicker, nag-on at off na parang may sinusubukang pigilan.
Binalik ko ang tingin sa file at nakita ko ang isang pahina na punong-puno ng mga pangalan ng estudyante at mga petsa. Isa sa mga pangalan ay ang sarili ko. Ang pangalan ko ay nakalagay sa huling linya, kasama ang petsa ng huling pagsusumite ng thesis ko. Ramdam ko ang puso ko na humihigpit at hindi ko maalis ang kaba na may paparating na masama. Hindi ko rin maintindihan, Boss Pao, kung paano, pero bigla akong napunta sa isang silid na hindi ko kilala. Ang silid ay may mga lumang mesa at upuan. Ang kisame ay mababa at may alikabok. At sa gitna ay may projector na naka-on. Ngunit walang larawan. Tanging mga anino ang sumasayaw sa paligid. Sa bawat galaw ko, nakikita ko ang anino ng isang estudyante na lumalapit sa akin. Ngunit paglingon ko ay wala namang tao. Habang sinusubukan kong bumalik sa library, napansin ko na bawat pinto ay nagdadala sa iba't ibang silid. Parang isang maze. Ang mga hallway ay masyadong mahaba at bawat dulo ay nagmumula sa iba't ibang lugar sa universidad. Ang auditorium, gymnasium, laboratories. Ngunit lahat ay may kakaibang lamig at katahimikan. Ang mga pader ay may mga marka, parang guhit ng dugo, at bawat marka ay nagliliwanag sa dilim kapag tumingin ako. Hindi ko na maintindihan ang oras, pero tila tumagal ang gabing iyon ng hindi mabilang na oras. Naramdaman ko na ang mga nilalang sa paligid ay nag-aabang, na may mga mata sa dilim na nakatingin sa bawat kilos ko. Sa wakas, Boss Pao, ay nakarating ako sa library at ibinalik ang folder sa cabinet. Biglang bumalik ang liwanag. Ang hangin ay gumaan na at narinig ko ang mga karaniwang tunog ng estudyante sa labas. Paglabas ko sa library, napansin kong wala nang ibang estudyante sa paligid at ang university campus ay parang frozen sa oras. Wala akong mahanap na anumang palatandaan ng nangyari sa loob. Ngunit alam kong hindi ito imbes na kababalaghan. Nang buksan ko ang aking laptop kinabukasan, nakita ko na ang ilang file sa thesis ko ay may mga dagdag na tala na eksaktong katulad ng nakikita ko sa Project Zero. Wala akong naalala kung paano iyon nailagay. Mula noon, Boss Pao, tuwing papasok ako sa universidad, ramdam ko ang presensya ng mga nakatago sa dilim ng mga archives. Ang gabing iyon ay nagbukas sa akin sa isang mundo na hindi nakikita ng iba. Isang universidad na puno ng lihim, mga estudyanteng nawala, at mga file na nagtatala ng mga pangyayari na hindi dapat malaman ng sino man. Hanggang ngayon, Boss Pao, bawat lumang folder na nakikita ko ay may pakiramdam na tinatawag ang aking pangalan at hindi ko alam kung hanggang kailan ko matatapos ang thesis ko nang hindi muling nadadala sa kababalaghan ng nakatagong mga file. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.